Marami pong tao ang gusto ng blessings ng Panginoong Diyos, ngunit sa totoo lang, hindi lahat ay handang sundin ang daan ng cross ni Jesus. Yan po ang katotohanan. Gusto po natin ng salvation, pero ayaw naman natin ng sacrifice. Gusto po natin ng blessing, pero ayaw naman natin ng surrender. Gusto natin ng throne, pero ayaw naman natin ng thorns. Gusto po natin ng crown, pero ayaw naman natin ng cross. Sa gabi pong ito, pag-aaralan natin ang kahulugan ng cross at discipleship. Na ang pagiging disciple ay hindi lamang po tungkol sa pagpunta at pagdalo sa gawain sa church, kundi tungkol po sa pagsunod kay Jesus sa bawat bahagi po ng ating buhay. So ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay The Cross and Discipleship. Basahin po natin ang ating text mula po sa Book of Luke chapter 9 verse 23. Nakasulat po rito, "Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." So point number 1 po, commit to Christ. Italaga po natin ang ating buhay kay Kristo. Doon po sa Book of Luke chapter 14 verse 27 nakasulat naman po, "And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Ang discipleship po ay nangangailangan ng commitment. Hindi tayo maaaring maging part-time disciple. Nasusunod lamang kapag ka-convenient para sa atin at titigil kapag mahirap na. Ang tunay po na disciple ay nagsasabing, "Jesus, ikaw ang aking Panginoon. Ako'y hamak na lingkod mo lamang." Ang tunay po na pagsunod kay Jesus ay hindi po nakabatay sa ating convenience, kundi sa ating pong commitment. So tanungin mo ang iyong sarili, gaano kalalim ang commitment ko kay Jesus kapag naging mahirap na ang pagsunod? So ano dapat natin gawin? Kapatid, gawin mong number 1 priority si Kristo araw-araw. Manatili kang faithful sa Diyos, sa kanyang church at sa ministry. Maglaan ka ng panahon sa prayer at sa pagbabasa at pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng ating Diyos. At huwag mong hayaang ang circumstances ang mag-dictate ng iyong commitment. Point number 2, renounce self. Itakwil mo ang sarili. Luke 9:23, ang sabi po rito, "Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Ang una pong requirement ng discipleship ay self-denial. Hindi ibig sabihin ay wala tayong halaga. Ang ibig pong sabihin ay hindi na ang ating sarili ang masusunod. Kapag si Kristo po ang Panginoon, hindi na my will, my way, my timing, kundi Lord, your will, your way, your timing. So tanungin mo ngayon ang iyong sarili, sino o ano ang pinakamahirap kong isuko sa Panginoon? Kapatid, isuko mo na ang iyong pride. Isuko mo ang iyong sariling agenda. Isuko mo na ang unforgiveness. Isuko mo ang iyong mga decisions na salungat naman sa kalooban ng Diyos. Piliin mong sundin ng Diyos, hindi ang gusto mo. Let's go to point number 3. Obey God's word. Sundin mo ang salita ng Diyos. Sa John 14:15, it is written, "If you love me, keep my commands." Ang discipleship po ay hindi lamang knowing what is written in the Bible, but doing what the author of the Bible says. Maring marami po tayong alam na verses, ngunit ang tunay po na mahalaga ay sinusunod ba natin ang mga nakasulat dito? Ang obedience po o pagsunod ang evidence o proof ng tunay na pagmamahal at pagpapasako po kay Kristo. Ang tunay na disciple, kapatid, ay hindi lamang nakikinig sa salita ng Diyos, isinasabuhay niya ito. Question: may utos ba ang Diyos na alam kong dapat kong sundin, ngunit patuloy kong ipinagpapaliban o isinasantabi? Kapatid, mahalagang basahin natin at i-meditate natin ang Bible araw-araw. Na sa buhay natin ang ating natutunan, sundin natin ang Diyos kahit mahirap at gawin nating lifestyle ang obedience o ang pagsunod. Point number 4, surrender your life. Isuko mo ang iyong buong buhay. Doon po sa Book of Galatians chapter 2 verse 20, yung first part, nakasulat po, "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me." Ang cross po ay picture
o larawan po ng surrender. Hindi lamang bahagi ng ating buhay ang gusto po ni Jesus. Ang gusto niya ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang buong buhay natin, ang pamilya natin, ang trabaho natin, negosyo, ang pag-aaral, ang ministry, finances, relationships, dreams, at even ang future natin. Ang cross po ay hindi lamang lugar kung saan namatay si Jesus. Ang cross po ay lugar din kung saan kailangang mamatay ang sariling kalooban natin. So ang tanong po ngayon na dapat nating sagutin with all honesty ay ito. Anong bahagi ng buhay ko ang hawak ko pa rin at hindi ko pa lubusang isinusuko kay Jesus? Kapatid, mahalagang ibigay at ipagkatiwala mo na sa Diyos ang future mo. Mahalagang ipagkatiwala mo sa Kanya ang trabaho o business mo. Isuko mo sa Kanya at ipagkatiwala ang iyong karir o pag-aaral. Hayaan mong si Kristo ang manguna sa iyong decisions. Lagi mong ipag-pray, not my will, Lord, but yours be done. Point number 5, stay faithful. Manatili po tayong tapat. Sa Revelation chapter 2 verse 10, yung second part, nakasulat po, be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Praise God. Ang discipleship po ay hindi isang event. Discipleship is a lifelong journey. May mga araw po na madali, yes, pero may mga araw din na mahirap. May mga panahon ng tagumpay at may mga panahon ng pagsubok. Ngunit ang tunay po na disciple ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo tinawag upang magsimula lamang ng maayos. Tinawag po tayo upang manatiling tapat hanggang wakas. Hindi ang mabilis na pagsisimula ang sukatan ng discipleship. No, kundi ang tapat na pagtatapos. Now, ang tanong po, kapag dumating ang pagsubok, mananatili ba akong sumusunod kay Jesus? So kapatid kaibigan, huwag mong sukuan ang mga pagsubok. Huwag kang mag-give up. Manatili kang tapat sa ministry. Magpatuloy ka sa pananalangin. Magpatuloy ka sa paglilingkod. Patuloy kang magtiwala kahit hindi mo nakikita ang sagot. So ang cross po ay hindi lamang isang palamuti o decoration. Ito po ay isang simbolo na dala natin. Ang cross ay tawag na dapat nating sinusunod. So to recap po yung ating mga points na pinag-aralan, ang una po, commit to Christ, renounce self, obey God's word, surrender your life to God, and stay faithful. Tandaan po natin, hindi po sinabi ni Jesus, follow me when it is easy. Ang sinabi po niya, take up your cross daily and follow me. Ang tanong po ngayon ay hindi lamang naniniwala ba talaga ako kay Jesus, kundi sinusunod ko ba talaga si Jesus? Ang cross ay nagsasabi, deny yourself, take up your cross, follow Jesus. Nawa po meron po tayong natutunan sa atin pong maikling pag-aaral, mga kapatid, at tayo po ay dumako na sa